Ayan, so welcome back dito sa Denrica YouTube channel. Well, Gilas Pilipinas Cup po tayo, no? Pero hindi po muna Gilas at hindi po muna Hinebra ang ating gustong pag-usapan. Mabilisan lang po, no? Dahil tayo po ay busy, no? Pasensya na rin po at hindi na rin po tayo nakapag-live sa mga barangay Hinebra fans po natin dyan, ano po. Gusto ko pong pag-usapan yung napakalupit na sinapit ng Ginebra against San Miguel. Pero baka po, tsaka na po yan in the future na lang po. Okay, ngayon, gusto ko pong pag-usapan na ito pong politics natin. Ano po. Grabe po nangyayari. No? Kaya po ba sa Pilipinas, hindi nyo po ba nararamdaman ng matindi? Ano po? Nakita nyo, kumakalat po na di raw po or pinigilan daw po, di umano, itong si Representative Marcoleta na magtanong diyan po sa trilyong pesos, no, na ibinabudget para po sa mga mahihirap. So yung tradition, meron na naman po silang binabago, no, tila hindi sinusunod na tradition, no, dahil hindi na bilang miyembro ng majority hindi na siya makapagtanong. Ay, tapos ito pa nga pong kung napanood nyo po, no, ito pong si Ted Filon lang po, no, so far ang matapang na tao, no, na nagbabalita patungkol po sa mga nangyayari diyan sa Kongreso. Partikular na po yung pong pondo ng PhilHealth na kinukuha po ng budget department ng gobyerno, no, na dapat po sana sangayon sa batas para lamang sa mga benepisyaryo ng PhilHealth. Tapos ngayon binawasan nga, di ba, ang budget ng Vice Presidente. At pagkatapos ito pong matindi. Yung sinasabi po ni BP Inday sa 3 video niya, no, isa po doon is yung wala na pong pondo yung mga major projects ng build, no. Yun po para sana sa mga commuters natin dyan. Wala na daw po, no. Kaya nakakatawa dito kay sa mga congressman natin at sa mga senador, tila gulat, no. Na samantalang sila naman daw lumalabas dun sa programa ni Manong Ted na sila din ang gumawa, no. So ano po ba nangyayari diyan sa Congress natin at sa Senado, no? Yan pong mga proyekto na yan pong mga major projects na yan sa under DPWH, no. At diyan po sa, of course, sa ating transportation. Malaking bagay po yan para maibsan ang kahirapan po sa pagko-commute natin dyan. Kaya nga po, di ba, nung panahon ni Pangulong Duterte, nasimula na po yung mga improvements, no, yung mga kapalpakan ng mga nakarang administrasyon, siya na nga po ang umako. At yan nga pong subway ay napasimulan na. Pero hanggang ngayon po, ilang taon na po ang presidente ay Marcos, ni isang estasyon po, wala pa po sila na ipipresenta sa atin. At ngayon, it makes sense na po, no, na wala na palang pondo. So tama po ang sinasabi ng ikalawang leader ng ating bansa na si BP Inday. So ano po bang mangyayari dito sa atin sa Pilipinas? No, ano na po ba ang susunod na developments, no? At tila unstoppable na po, no, ito pong Congress at ito pong ating Senado, no. Unstoppable na sila in the sense na kahit sino ang magsalita, katulad nga po ng SMNI, natanggalan na ng prangkisa. Sumunod si Harry Roque, siya po unang naghanap ng pondo po, no, or nagtanong about sa pondong ibabalik po ng PhilHealth, no. Tignan nyo naman ngayon. So kasi po ang problema po nating mga Pilipino, tayo hinahayaan po natin. So at above all of this, sino po ba dapat na ang pumagitna, di po ba? So yan po ang problema natin dyan, no. Masyado po yata kayong naaaliw dyan po sa Pogo, kay Alice Guo, kay Pastor Kibuloy, no. At tila nakakalimutan na po ang ginagawa ngayon at hindi na napag-uusapan kung ano na nangyayari dyan sa Kongreso. Yan po ay kaban ng bayan, no, para po sana makatulong. O baka po yan po ay tinatakpan na lamang ng mga ayuda, no. So nakakalungkot na po yung nangyayari dyan sa ating bansa. At yan na nga, may mga concert na milyon-milyon, no? At may mga kaibigan, no, na sumusuporta dito sa ating mga nakaupong opisyal na alam naman po natin sa batas na bawal din, di po ba? So parang ang batas sa kanila, no, tila sa kanila mga batas kung ano ang bagay sa kanila, yun ang masusunod. Ang mga tumutulig sa ay isa-isa pong
So yun lang po, no, ang ating obserbasyon sa ngayon. At kayo na po ang bahala, no. Basta ako po di ko mapipigilang hindi magsalita sa ganitong mga pagkakataon. At yung ibang mga aktivista na tignan nyo, wala na sila, no. So napaghahalata po talaga ang layo ng kanilang pagiging aktibo, no. So yun lamang po no ating obserbasyon. At naaawa po ako sa mga tao dyan sa Pilipinas. Dito po, hindi po grabe ang aming sitwasyon. Nai-enjoy po namin ang galing, no, ng pamumuno ng bansa na ito. At minsan po pinangarap namin na sana po mangyari ito sa atin dyan sa Pilipinas. Na makauwi na rin kami. Pero tila hindi na po mangyayari yan hanggat wala pong papagitna, no. At wala pong pumapansin, tila wala, tahimik ang lahat sa mga binunyag ng ating ikalawang leader na si Vice President Duterte, no? At siya po'y binawasan pa ng budget. At paano naman po ang mga budget na mga pondong tinanggal sa mga major project ay mga nilagay po sa mga proyekto na mabubusisi po ba yun? Tanong lang po. Sa tingin ko po hindi na. So, yun na lang po, no? Kayo na lang po ang bahala dyan, no? At, yun lang pong ating obserbasyon. Sa akin, dapat po may pumagitna na, no? Para matigil na po ang mga kalokohang ito na nangyayari po. Darating na naman po mga kalamidad. So, ano po mangyayari? Puro uto-uto na lang po tayo. 5,000 flood control. Kita nyo naman kung paano palpak lahat yan. Bilyon-bilyon po naubos yan. So, yun lamang po, no, ang ating sentimiento, no. Wala na po tayong ibang sasabihin pa, no. Baliwala po ito kung walang pagsuporta ng mga mamamayang Pilipino, no. So, yun lamang po at muli, maraming salamat sa inyong lahat at keep safe po, guys.